Pinatawag ko kayo dahil may natanggap kaming balita na hindi pa pinaparating sa media. May pag-atake ng mga tao sa Ilocos ngayon. Tao? Hindi ba dapat pulis munang pinatawag para rito, sir? Hindi lang to basta kriminal na tao, Captain. Para silang nasaniban o may virus na kumalat sa katawan nila. O kaya yung parang napapanood natin sa TV, parang mga zombie. Zombie? Mga taong kakain ng kapwa nila tapos gagawin din nilang katulad nila? Tama ka, First Lieutenant. Hindi pa nasisecure ang buong syudad kung lahat ba ay nahuli na ng mga sundalo natin. Kaya kailangan natin ng malawakang checkpoint at house to house sa bawat sulok ng syudad para sa operasyon na to. And First Lieutenant Carl, ikaw ang mamumuno sa operasyon na to. Pwede ba ako sumama, General? No, Captain. May mga importante tayong aayusin rito. Meeting adjourned. Story time. Ako nga pala si Carl. Matapos ang isang taon, naging normal ulit ang buhay namin ni Regine. Unti-unti nang nakabalik ang syudad na sinira ng mga buhok o ang tawag ng marami ay gumon. Pansamantala kaming nakauwi sa mga pamilya namin ni Regine matapos ang gyera na yon. Isang araw, bago kami bumalik sa trabaho, nakita ko si Regine sa may Cheers! Cheers! Para sa bagong laban na kakaharapin natin. At sana, mag-iingat ka na. Uy, palagi naman ako nag-iingat ah. Tara, ligo tayo sa dagat. Yan, gusto ko, pampatanggal amats. Teka, saglit lang! Hindi ko akalain na ito na pala yung huling gabing makakasama ko si Regine. Dahil akala ko, magkasama pa rin kami sa susunod na misyon. Hindi na pala, dahil nung pinatawag kami para sa isang meeting, sinabi sa amin ni General na ako ang mamumuno sa operasyon sa Ilocos. Ang balita kasi sa amin, meron daw pag-atake ng mga ilang tao sa mga kababayan nila. Akala namin, isang pag-atake to ng mga grupo ng mga armado na gustong manggulo o sakupin yung lugar sa Ilocos. Pero, nung magpadala sa amin ng mga video, nagulat kami sa nakita namin. Dahil parang mga sinapian na tao, yung mga umatake doon. Inatake nila yung mga kapwa nila at pinagkakagat nila yon at kinakain. Nakakadiri kung panunuorin mo. Pero, para siyang mga napapanood natin sa TV at pelikula. Parang mga zombie. Pero, hindi pa malinaw kung ano talaga yon. Kaya yun ang aalamin namin sa pagpunta namin doon. Kaya habang nagre-ready ako para sa pagbiyahe namin patungo sa Ilocos, pumasok si Regine sa tent ko. Good luck, sir. Basic ka dyan. Munti ka na nga dati. Siyempre, ibang Carl na ako ngayon. Okay, sabi mo eh. Oy, huwag mong kakalimutang magdasal bago ka sumabak doon ha. Yes sir! Mag-iingat ka rito ha. Baka biglang may mga umatake ditong zombie. Para namang makakalapit sila sa akin. Malay mo, magpanggap silang chicks tapos akitin ka. Tapos biglang kinain ka na. Tarantado. Seryoso, mag-iingat ka doon. Wala ako sa tabi mo para sagipin ka. Captain, alam ko nag-aalala ka sa akin dahil wala akong kapangyarihan na meron ka. Pero kaya ko sarili ko. Pagbalik ko rito, mag-ready ka na ng bandila. Magiging proud ka sa akin. Dahil itong kaibigan mo, magiging isang bayani na naman. Gago, dami mong alam. Sige na, hinihintay ka na ng mga sundalo mo. Huwag kang mag-alala, buo akong babalik dito. Pero bago ako umalis, may tanong ako. Ano kung totoo ang mga zombie? Di kailangan natin silang ubusin. Tapos, naging zombie ako. Tapos, magmamakaawa ako sa'yo. Regine, hindi ako makatiis. Kailangan ko ng dugo at laman. Anong gagawin mo? Papakain ka sa akin? Gago ka ba? Hindi, mamatay ka dyan. O kaya bigyan kita ng mga daga na pag-gala-gala dyan. Damot, pagat lang sa'yo isa eh. Sige na, mag-ingat ka. Hindi lang ikaw to mag-isa. Laban nyo to kasama ng mga grupo mong sundalo. Hindi man buo, pero sana marami ang maibalik mo sa pamilya nila. Yes sir. Good luck, Lieutenant. Umalis na nga kami sa kampo at sinimulan na naming tunguhin ang probinsya ng Ilocos. Lula ng mga sundalong hindi alam kung ano ang naghihintay sa kanila pagdating nila doon. Gabi na nang makarating kami sa camp na ginawa ng mga kasamahan naming sundalo sa Ilocos. Pagkababa ng mga armas at gamit, tinipon ko na muna ang mga sundalo ko sa operasyon namin sa gabing to. Ang misyon natin ay panatilihing ligtas ang mga tao sa kapamakan. Hindi pa natin alam kung ano ba o sino ba ang kalaban natin sa ngayon. Kung tao ba o uri na naman ng mga masasamang elemento sa mundong to. Kaya kakailanganin ko ang buo niyong lakas at kooperasyon para magtagumpay tayo sa misyon na to. Isa lang ang misyon natin, iligtas ang maraming buhay sa paraan na alam nyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, sir! Move! Habang iniikot na nga namin ang buong syudad, nagulat kami sa pagdating namin doon. Dahil sobrang tahimik na ng buong lugar. Kasama na namin si Corporal Domingo na siyang namumuno habang wala pa ako. At sinabi niya sa akin na pinalikas na nila ang maraming residente dahil hindi lang daw ito basta pag-atake, kundi isang pagsakop. Dinala na namin sir ang mga residente sa evacuation center dahil mukhang matatagalan pa bago pa natin maklear ang bawat lugar. Kasi hindi basta-basta ang mga taong maatake sir, para silang mga nasasapian tapos inaatake nila ang mga tao at pagkatapos nun, magiging ganun na rin yung mga makakagat nila.
Parang zombie? Parang ganun na nga, sir. Saan nagsimula to? Sa isang school. Tignan nyo to pre, dala ko alaga ko. Gago, paano mo napasok yun rito? Siyempre, lit-lit lang nito eh. Pakawalin mo, pre. Wag gago, ayaw niya. Baka biglang tumakbo pa to eh. Nangangagat ba yung dagang Costa mo? Oo. Pahawak natin kay Eman. Tara. Dali! Eman, kung di ka nga bading, hawakan mo nga to. Ba't ko hahawakan yan? Baka kagatin pa ako niyan eh. Sus, takot ka lang eh. Sige na. Mabilis lang. Dahil sa panunukso ng mga kaklase niya, hinawakan ng bata yung dagang Costa na yon. Aray! Bading ang puta. Parang kagat lang ng langgam yan eh. Oo nga, lit-lit eh. Wala namang sugat oh. Aw! Ang sakit. Pagkatapos daw ng pangyayari na yon, pumasok daw yung bata na matamlay na. Man, okay ka lang? Parang kang may sakit ah. Dapat di ka na pumasok. Oo nga, patingin nga kung mainit ka. Dito na nagsimula ang matinding hawaan ng sakit na yon. Sinarado nyo na ba yung school? Sa ngayon, oo. Naghihintay pa kami ng signal mula sa taas kung dapat na ba naming lusubin at patayin ng mga taong nahawaan o kung may paraan pa ba para ibalik sila sa normal nilang estado. Marami pa bang estudyante na hindi nahahawaan sa loob? Yun ang di namin matukoy dahil ang una namin ginawa ay isarado ang school at puntahan ng lahat ng mga batang nakauwi na nag-aaral sa school na yon para maiwasan pa ang pagdami nun sa buong syudad. Sandali, malapit ba tayo sa school na sinasabi mo? Yes, sir. Naririnig nyo ba yon? Ang alin, sir? Position. Sir, nakalabas yung mga taong nahawaan. Inatake nila yung harang at mga sundalo natin. Private! Biglang naglabasan sa harapan namin yung mga taong nahawaan at nilusob kami nun. Fire! Pinaputukan namin ang mga yon. Pero habang tumatagal, parang dumadami ang mga yon. Hindi na natin kakayanin ang mga to. Atras! Bumalik lahat sa sasakyan! At lisanin ang lugar na to! Biglang nagulat na lang kami nang biglang may mga nagbagsakan sa taas ng gusali at bumagsak yun sa mga harap namin. At ang ilang mga sundalong kasama ko, pinagkakagat sila nun. Dito na nagkabarilan ng matindi. Move! Pero pinaatras ko na yung ibang sundalo na hindi pa nakakagat ng mga taong umatake sa amin. Habang kinakain yung ibang sundalo na kasama namin, may isang private na babalik sana para sagipin yung kaibigan niyang sundalo. Pero pinigilan ko yon. Sir, si Private De La Cruz! Private, sakay na sa sasakyan! Makikita sa mukha ng kaibigan niyang si Private De La Cruz na nagmamakaawa yun na iligtas siya. Hindi tayo narito para iligtas ang kapwa natin, Private. Nandito tayo para sa mga tao. Wala ka nang masasagip dyan. Makinig ka sa akin. Marami ka pang maliligtas at yun ang gusto ng kaibigan mo si Private De La Cruz. Sige na, move! Everyone! Sir. Hagisan nyo na. Pinagisa namin yun ng ilang granada habang nagtitipon-tipon sila sa pagkain nila sa kasamahan naming mga sundalo. Pag-alis namin, kita sa mga mukha ng mga ilang sundalo ang pagkadismaya at lungkot. Habang ako, hindi ko alam ang mararamdaman ko sa mga oras na to. Gusto kong sisihin yung sarili ko sa nangyari. Pero mas pipiliin kong iligtas ang mga natitira kong sundalo kaysa subukang iligtas pa ang mga nakagat, nasugatan at napalibutan ng mga taong nahawaan na umatake sa amin. Gusto kong umiyak pero ayoko makita nilang mahina ako. Alam kong masakit sa amin na hindi na namin mauuwi ang mga bangkay ng mga kapwa sundalo namin sa kani-kanilang pamilya. Pero ito yung mundong pinasok namin. Dapat handa kaming ibuwis ang buhay namin para sa bayan. Pagdating namin sa camp, malungkot na nagbabaan ng mga kasama namin. Pumasok agad ako sa tent ko para mag-isip. Sir, coffee. Salamat, Corporal. Ayon sa report ng mga sundalong nakabantay, kumakalat na yung mga taong nahawaan at unti-unti na nilang sinasakop ang buong syudad. Meron na bang report mula sa unit na nag-check sa nahuli nilang tao na nahawaan? Anong kahinaan nila? Hindi raw sila nakakakita, kaya sila umaatake dahil sa naririnig nilang ingay. Ihanda lahat ng silencer. Lulusob tayo pagkalipas ng isang oras. Kailangan nating sagipin yung mga taong normal at buhay pang natrap sa mga gusali o kung saan man. Yes, sir. Pinaghanda ko ulit ang buong team ko para sumabak ulit sa misyon. Hindi kami pwede magpahinga habang may mga buhay na nangangailangan ng tulong namin. Pagkatapos maghanda ng lahat, bumuo ako ng iba't ibang grupo para pasukin at tignan ng bawat sulok ng lugar. Alam kong delikado tong gagawin natin, pero sigurado ako na meron pang mga normal na tao na hindi pa infected ng virus na meron ang mga taong nakagat. Alam kong inaalam pa rin ng Department of Health kung may lunas pa ba ang mga taong infected, pero nagbigay na ng signal ang taas na patayin ng bawat infected na aatake sa inyo. Kung kapalit naman ito ay mga taong normal pang nabubuhay,
Team 1 and Team 2, make sure hindi sila makakalapit sa evacuation center kung nasaan ang mga normal na tao. Team 3, i-check nyo yung bawat mga palengke. Team 4, check nyo ang bawat gusali at kami na mag-check sa school kung saan nagsimula ang lahat ng to. Sigurado akong meron pang ilang mga estudyante ang pwedeng mailigtas. Hindi sila nakakakita, kaya gumalaw kayo sa tahimik na paraan. Sa ulo lahat ang tama para hindi maubos ang bala nyo. Isa lang ang hiling ko, buhay kayong bumalik rito at huwag kayong magpapasugat sa mga taong infected na. Sir, paano kung nakagat yung kasama namin tapos nasagip pa namin sila? Patayin nyo. Kung ako man ay maging infected din, huwag nyo na akong iligtas. Iligtas nyo ang bayan sa maaaring maging pinsala pa nito. Shoot me. That's an order. Okay, team? Yes, sir! Move! Dahan-dahan na nga namin pinasok yung school. May nakita kaming mga infected na mga tao na nasa ground lang at palakad-lakad lang ang mga yon. Patakas kaming pumasok papunta sa mga rooms para tingnan ang bawat sulok nun. Pagtingin namin sa unang room, wala nang tao at wala namang posibleng pagtaguan kaya hindi na namin pinasok yon. Dumiretso kami sa ikalawang kwarto at ganun din yung kwarto na yon, pareha sa unang kwarto. Hanggang makarating kami sa isang laboratory. Sinilip namin yung bintana nun at may nakita kami mga lamesa na merong pwedeng pagtaguan sa ilalim kaya sinenyasan ko ang team ko na papasukin namin yon. Pero ang problema, nakalock yun at hindi namin pwedeng piliting buksan yun dahil may 3 malapit na infected na tao sa amin na palakad-lakad at maririnig kami nun. Kaya nag-isip kagad ako ng paraan. May nakita ako na isa sa ground na palakad-lakad. Sabi ko sa kanila, patutumbahin ko yon para makagawa ko ng ingay at para mapunta ang atensyon ng mga yon sa taong infected na babagsak. Nagsenyas ako, napuputukan ko na yon. Pagtama ko dun sa ulo nun, bumagsak yun at nagkagulo yung mga infected na tao papunta dun. Umalis din yung 3 tao na infected na nasa paligid namin. Sabay binaril namin yung doorknob para mabuksan yung pinto. Pagbukas namin nun, biglang nakarinig kami ng ingay dahil biglang nagsigawan yung mga estudyante na nandun na nagtatago dahil nagpanik sila na akala nila mga infected din kami. Huwag kayong maingay! Mga sundalo kami! Nandito kami para iligtas kayo! Shit! Sir, papunta na sila rito. Shhh! Isarado nyo yung pinto! Tapos harangan nyo ng lamesa! Bilis! Walang gagawa ng kahit anong ingay! Pagharang nila ng lamesa sa may pinto, lumapit ako sa may bintana at nagpatumba ako ng 2 na nasa likod nun. Pero hindi gumana yon. Papunta pa rin sila sa pwesto namin. Hindi tumalab! Papunta pa rin sila rito! Sir, nandito na sila. Habang nagsisiksikan ng mga infected na tao at inuuntog ang sarili nila sa may pinto at pilit na inuusog ang pinto, kami naman ay nakapigil ang mga hininga na huwag sanang mabuksan ang pinto dahil alam ko magpapanik ang mga batang to kung sakaling makapasok sila. Pero habang tahimik ang lahat, biglang may bumahing ng malakas sa isa sa mga estudyante at dito na nagkagulo ang mga infected na tao. Shit! Position! Fire! Dito na namin pinagbabaril ang lahat ng mga infected sa labas bago pa nun tuluyang mapasok ang buong laboratory. Sir, dumadami sila dahil nakakagawa tayo ng ingay. Nagtingin-tingin ako sa paligid hanggang makaisip ako ng paraan. Sinong may cellphone sa inyo na gumagana pa? Ako, sir. Okay lang sa'yo kung itapon ko to? Yes, sir. Malaking tulong to para makalabas tayo rito. Huwag kang mag-alala. Kayo, ilalabas namin kayo rito. Sinabihan ko kagad si Domingo na basagin niya yung salamin ng bintana at ihahagis ko yung phone sa labas. Pero inayos ko muna yon dahil mag-replay ako ng song mula sa phone para makagawa ng ingay. Nang maayos ko na yon, sinenyasan ko si Domingo na basagin niya na yon. At hinagis ko na yung phone papuntang ground habang may song na nag-replay doon. Mukhang nag-work, sir. Papunta na sila sa may phone. Dahan-dahan nyo nang ilabas yung mga bata. Magsikilos na kayo. Dahan-dahan na nga kaming lumabas sa laboratory kasama ang mga bata habang ang mga infected na tao ay nagkakagulo pa doon sa phone na may tumutunog na music. Pagdating namin sa labas ng school, sinakay kaagad namin yung mga bata na nailigtas namin nang biglang sabihin ng isang bata sa amin na, "Sir, yung isang kaibigan ko nag-text siya sa akin. Nasa banyo siya ng 2nd floor." Sir, ako nang aakyat. No, dito ka lang. Ako nang pupunta. Sir, mag-iingat kayo. Kapag sumigaw ko ng malakas, huwag nyo nang tangkaing umakyat. Dalhin nyo yung mga bata sa ligtas na lugar. Pero, that's an order. Sige na, hintayin nyo ang pagbalik ko. Pinasok ko na nga ulit yung school ng dahan-dahan. Nakikita ko pa rin na nagkakagulo pa rin yung mga infected na tao sa may phone sa ground. Pag akyat ko ng 2nd floor, nakakita ako ng 2 CR sa kada dulo kung saan may malapit na hagdan. Pinasok ko yung unang CR. Pagtingin ko doon, dahan-dahan kong chinek yung mga cubicle pero wala akong nakitang tao. Paglabas ko ng CR, sinilip ko kagad yung mga infected na tao sa baba.
Pero nandun pa rin sila sa ground. Nagkakagulo kaya dahan-dahan kong tinungo ulit yung isa pang CR nang may nakita akong infected na tao na palakad-lakad sa harap ng CR. Bago ako gumawa ng aksyon, sinilip ko ulit yung mga infected na tao sa baba at mukhang busy pa sila. Dahan-dahan akong lumapit sa taong infected na nasa harapan ng CR nang hindi niya ako naririnig. Pagpwesto ko, binaba ko yung bag na dala ko at nilapag ko yun sa sahig. Tapos tinutok ko na yung baril ko sa kanya. Tapos pinaputukan ko na yun sa may ulo niya. Pagputok ko, pinadulas ko yung bag ko papunta sa babag sa kanya para dun sa bumagsak at hindi sa floor para hindi makagawa ng malakas na impact. Pagbagsak nun, sinilip ko ulit yung mga infected na tao sa baba. Pagsilip ko, nandun pa rin sila at hindi sila nakarinig ng ingay mula sa taas. Kaya tumayo ako at dumiretso sa CR. Dahan-dahan kong binuksan yung cubicle nun. Hanggang pagdating ko sa ikatlong cubicle, nakasarado yun at parang may tao sa loob. Sinubukan kong bulungan yung tao sa loob sa tahimik na paraan na alam ko. Shhh! Sundalo ako. Nandito ako para iligtas ka. Pero tahimik ka lang. Hindi nila tayo pwedeng marinig. Aatakihin nila tayo. Ganito, dahan-dahan mong buksan yung pinto. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Kung hindi, pareho tayo mapapahamak. Pagbilang ko ng 3, buksan mo ang pinto. 1, 2, 3. Binuksan na nga nun yung pinto. Pagbukas nun, nakita akong nakaupo siya sa toilet at takot na takot. Huwag kang matakot. Nandito ako para iligtas ka. Halika na. Umalis na tayo. Pagtayo ko sa cubicle, paglabas ko doon, biglang napansin ko na parang may madulas sa sapatos ko. Tinutukan ko yun ng flashlight. Pag flashlight ko, nakita ko na may dugo. Sinundan ko yun at mula yun sa may pinto ng CR. Dito na ako nagtaka kung saan galing yun. Paglingon ko sa likod ko. Sir, papasok pa ba tayo? Hindi na. Sabihan ng lahat na aalis na tayo. No matter where you go, you're always on my mind. I could be alone, you're never far from sight. As far as we go, through the darkest night, I hope it brings you peace of mind. I know we'll be alright now.